Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang babae na pumatay ng mahigit na 40 lalaki, 40 lalaki. Hindi dahil may galit siya, kundi dahil nagmahal sila sa kanya. Sa unang tingin pa lang, isa siyang simpleng babae. Tahimik, mahinhin, isang biyuda na naghahanap ng makakasama sa buhay. Pero sa likod ng imahe na yon, meron siyang tinatagong lihim na hindi mo gugustuhin malaman. Ang pangalan nitong babaeng to, Belle Gunness. O baka may iba pa siyang alias. Aalamin natin yan later on. Hindi siya naghahanap ng love. Naghahunting siya ng jojowain. Ipinanganak sa Norway, lumaki siya na may kwento ng hirap at pati na rin ng trahedya. Pero nang makarating siya sa Amerika, di tulad ng ibang mga nagpakahirap mag-umpisa, iba to si Belle Gunness. May plano na siya. At ang plano niya, gamitin yung pag-ibig bilang pain. So, naglagay siya ng patalastas, mga advertisement sa dyaryo. Noong time na yon, around 1800s to 1900s, uso kasi yung mga pen pals. Para siyang super old school version ng FB dating, Bumble or even Snapchat. Yung naglalagay ng ad sa dyaryo, tapos maghahanap ka ng mapapangasawahan, makakasama sa buhay, ganyan. So, parang ganito yung ad. Isang biyuda naghahanap ng butihing lalaki para sa kasal at bagong buhay. Simple lang, diba? Walang kakaiba. Walang sketchy, ika nga. Pero, may isang detalye. Pag merong sumagot doon sa ad niya, sinasabi niya doon sa mga lalaki, dalhin mo ang pera mo para sa future natin. Hintay sa mga linyahan eh. So, si Madam Belle, parang sinaunang scammer lang yung peg niya. At ang mas creepy dito, hindi niya sila dinukot, hindi niya sila pinilit. Sila mismo ang pumunta sa kanya. Willingly, nag-volunteer sila. Maaaring nakitaan siya ng bait, pwedeng nang humaling sila sa ganda niya, pwede rin na ginamitan sila ng mga charming at matatamis na mga salita. So, nangmistulang gamo-gamo sa apoy ng kandila. May dalang pera, may dalang pangarap, may dalang pag-asa. At hindi na sila nakabalik. In short, na-scam na sila, pinatay pa sila. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang kayong ayain na mag-subscribe dito sa Hiwagat Esoterica. Don't forget to hit the like button na rin for more dark tales, folklore, and true crime stories. And para updated din kayo sa mga susunod pang videos. Back to the story. Paraan ng pagpatay. So ano bang nangyari sa loob ng bahay niya sa Indiana? Walang nakakita pero may ebidensya. Lason. Ang paboritong gamitin ng mga Black Widow types noong mga panahon na yon. Tulad nila Juliana Tofana, Catherine Deshay. I-check out nyo yung previous videos ko. Ang paglalason kasi, tahimik yan. Walang ingay, hindi skandaloso. At sobrang dali lang niya. Hinahalo lang ito sa pagkain. At kung hindi naman sapat yung lason na nilagay niya, gumagamit siya ng maso o di kaya palakol. Isang hampas, tapos na. Mabilis, swabe, at minsan brutal. Ang baboyan niya sa bakuran niya. Ang bakuran niya, hindi lang basta lupain yan. Isa na itong naging libingan. Naalala nyo, diba? 40 lalaki halos yung inuto niya, yung skinam niya. Doon niya binaon yung mga katawan. At yung iba, pira-piraso. Isipin mo yon, sa ibabaw, tahimik na bahay. Maganda. Sa ilalim naman, puro mga bangkay at buto ng mga dati mong asawa. Literal na till death do us part. So, huminto muna tayo saglit. Bakit sa tingin nyo, sila ang naging biktima?
Bakit kaya naging paulit-ulit yung pattern ni Belle Gunness? Hindi kaya dahil kapag gusto mong magmahal, pipiliin mong maniwala. Sabi nga nila, love is blind. Kahit may mali, kahit may kakaiba dun sa tao, pinabaliwala mo. Meron pang isang clue. Hindi lang siya basta-bastang mamamatay tao. Matalino siya, lalaki lang ang biktima niya. At pinipili niya yung may pera lagi, yung mayayaman, yung may makakaya. At bawat kamatayan, para bang nanalo siya sa loto, sa insurance. Meron na siyang automatic na ipon. At syempre, ari-arian at mga lupain kung meron man yung lalaki. Ang pag-ibig naman or ang love, pang-akit lang niya yun. Pain lang niya yun. So ano yung naging pattern niya? 1, 2, 3. Dumadami yung nawawala. Pero walang nakakapansin agad. Bakit kaya? Dahil kanya-kanya ang buhay ng mga tao dati. Walang naghahanap. Naalala niyo ba, biyudo yung mga lalaki na binibiktima niya. Hanggang sa huli na ang lahat. Imagine, halos umabot ng 40 lalaki ang mga naging biktima niya. Ang sipag ni ate sa pagiging serial killer, seryoso. Pero nagbago yung lahat. Isang sunog lang yung nangyari. Isang araw, nasunog yung bahay niya. Malakas na malakas yung apoy. Hanggang sa naging abo na lang yung mga gamit niya, mga damit niya, at walang natira. At sa loob, may mga bangkay. Isa na doon ang isang babaeng walang ulo. Sinabi ng pulis si Belle yan, at doon tinapos na bigla ang kaso. Pero wait lang, naniniwala ba kayo talaga na case closed na? Hindi naging tugma yung katawan. Masyadong maliit, masyadong payat. At bago magkasunog, nag-withdraw si Belle ng malaking halaga ng pera. Alam mo na sa galawan na may binabalak na naman yan siya. So, ang tanong ko sa inyo ngayon guys, sa tingin nyo ba, namatay ba talaga siya doon sa sunog? O nakatakas siya? Kaninong katawan kaya yung pugot na ulo? Sa kanya ba o sa ibang babae? Bago tayo mag-wrap up ng video, may isa akong palaisipan sa inyo. Minsan, ang pinakadelikadong tao, hindi yung mukhang kriminal, hindi yung maraming tato, o di kaya yung sobrang introverted na walang kaibigan. Paminsan, sila yung mga ordinaryong tao, yung mukhang normal, yung mukhang mapagkakatiwalaan, yung mukhang mamahalin ka. At hindi lahat ng mukhang matino, clean cut at magaling magsalita, ibig sabihin ay safe choice na sila. Hindi kasi lahat ng klase ng love ay ligtas. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. At minsan, ang taong akala mong magliligtas sa'yo, siya pa ang magiging katapusan mo. So I'll leave you with this question. Have you ever had someone you loved so deeply, pero nadiskubre mo na hindi pala sila yung inakala mong matino? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit ha. I would love to hear from you sa comment section. Post ninyo lahat ng thoughts ninyo. I read everything. Bye for now.